Clip lang sa tangke. Tutumba, ipit lang. Yan, ipit lang, ha? So ngayon, ito big bike, this is a versus 1,000. Kadalasan sa mga ganitong adventure bike, para magkaroon kayo ng knowledge, kasi siguro meron sa inyo na may mga big bike, yung mga proper na pagsampa sa motor. So pag mga ganitong big bike, hindi tayo dapat sumasakay ng ganon. Especially pag may mga top box, side box, yan, kasi tatama yung ating mga paa. Ang unang ginagawa dyan na pinakasimple is slide, taas ang paa, slide, tapos upo. Tapos, ayos muna. Pag okay na yung center of gravity nyo, tsaka nyo iangat yung side stand. Tapos, patong muna. Tapos, check nyo muna yung side mirror nyo kung tama yung vision nyo sa likod. Huwag yung paandar kayo ng paandar, tapos side mirror nyo nakatutok pala sa baba. Kasi ang side mirror, isa sa pinaka-importanteng part ng motor. Kasi ito yung nagiging vision natin. Para dito yung, uy, may dadan. Ito lang ginagamit natin. Kasi, kaya nga pag walang side mirror, pag nagmomotor tayo, malaki ang multa. Ha? Sino mga nagmomotor? E-bike. para walang lisensya. Ayan na, sa mga nagmomotor ha, lalo na sa Cagayan. Kasi galing din ako dyan sa Cagayan. Nag-aaral ako sa Alimannaw Hills, sa MCNP. So, isa akong medical student. So graduate ako ng BS Radiologic Technology, pero nagpulis ako kasi yung pagpupulis, dito tayo nakakatadhana. Ayan. So pangalawa, pagbababa tayo, tingin muna sa likod kung may dadaan bago tayo bumaba, kasi mamaya pagbaba nyo, meron kayong masipa or may biglang dumaan. So yung pangalawa, na pagsampa sa motor, hawak dito, yung isang paa, yung kaliwa, patong dito sa footrest, hawak, tapos sakay. Tapos, ayos. Tapos hanapin ulit center of gravity, tsaka nyo iangat yung side stand. Kasi mga ganitong versus na or mga ganitong motor, mabigat to. Once na out-balance kayo, naku, mapipilayan ko or mahihirapan ko, yung pwede kayo mabalian ng kamay or yung sa paa nyo, kasi mabigat talaga to. Pag na-outbalance kayo, idahan-dahan nyo na lang ibagsak. Huwag yung pilitin na iangat. Ibagsak nyo na lang siya. Kasi meron naman tayong mga crash guard or yung mga slider na tinatawag. Kaysa naman yung pilitin nyo, mamaya may mabali sa mga kamay ninyo or sa paa. So, sino mga nagmamotor ng big bike dito? Meron na ba? Wala? Okay. So, pagbababa, mas maganda pa rin na tatayo muna, tingin, tapos sabay, baba. Ayan. Pagdating naman sa pagcrash, kasi mostly sa atin, minsan na-aksidente, hindi maiiwasan na aksidente. Diba? So, ang gagawin natin, pag tayo nagmomotor, tapos bigla tayo na-aksidente, or biglang may tumawid na aso, dapat yung body position pa rin natin, yung paa, nakaklip sa tangke. Kasi ito ang design ng tangke ng mga big bike or mga motor. Dapat nakaklip. Hindi tayo nagmomotor na ganyan. Kasi once na natumba tayo, unang tatama, tuhod. Bali agad yan. Wakwak agad ang ating mga tuhod. Yung kamay, huwag na magmotor ng ganyan. Unless nasa, tawag nito, nasa enduro kayo na talagang L-shape yung kamay pag nagmomotor. Pag biglang may tumawid na aso, biglang na-slide, gagawin, clip, tapos i-clip to, ayan nyo lang tumumba. Kasi meron naman tayong mga tinatawag na slider. Sa ating mga nobela, yung mga nagtatanggal ng ganito, alam nyo ba ang pinaka-importante rin to sa handlebar natin? Kasi pag walang ganito at nakausli yung kamay mo, ito unang magagasigas. Kaya nga meron tinatawag na bar end, kasi ito yung tumutulong sa atin sa protection sa kamay, kasi ito ang tumatama pag nasemplang tayo. O, didemo ng aking classmate yung proper na pag-slide ng motor. Kung saan na-slide tayo, alam natin yung gagawin natin. So kung kayo man ay
mag-i-schooling sa mga ganito, ito rin pagdadaanan nyo. Magpapakilala ko si Police Corporal Adelor Jaros ng Tagagastaran, Cagayan. Ilan nga pala ang preno ng motor? Preno ng motor. Dalawa? Tatlo. Kaya ang preno ng motor is front brake, foot brake, engine brake. Ano yung pang-apat? Ito sa HPG may tinatawag kaming MC crash. Yun yung pang-apat na preno namin. Which is, yung pang-apat na preno namin is, ika-crash mo talaga yung motor. Busa mo siyang itutumba. Tapos pinag-aaralan namin dito, tinuturo namin dito kung paano matumba, na safe ka. Kasi itong motor natin maraming purpose. Yung sinasabi kanina dito, ito crash guard na to. Baka tinatanong niyo, buti, sa kanila may bakal, sa amin wala. Ito crash guard na to. Yung mga tangke ng motor natin, nakadesign siya pang-ipit tangke. Yan ang tinatawag namin ipit tangke. Huwag kayong tutukod, huwag gagamitin ang kamay. Hayaan nyo lang yung motor. Huwag niyong labanan yung bigat. Yan, huwag niyong labanan yung bigat dito, binubuhat mo na lang hindi kaya. Hayaan mo na. Yung ka lang. Ang posture na ginagawa namin dito, ito lean out to. Ilalayo mo yung katawan mo kung saan ka babagsak. Yan. Tapos huwag bibitaw, huwag bibitaw. Kumakalas kasi yung tangke, pero huwag kayong bibitaw. Kahit walang crash guard yan, tulak mo lang yung motor. Kung dito ka gustong pumunta, tulak mo yung motor doon. Talon ka rito, kung wala kang tatalunan, ipit. Ipitin mo lang.